Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagbigay ng bagong kutsilyo sa ating bida, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Nag-iisip ang ating bida kung ano ang dapat niyang dalhin sa Dark Swamp habang naglalakad papunta sa istasyon ng maglev train. Nagsimulang lumitaw ang lahat ng ilaw nang biglang marinig ng ating bida ang isang glitch. Nagulat siya at tumingin sa itaas at nakita ang isang bola ng apoy na katulad ng meteor na mabilis na bumabagsak sa kanyang direksyon mula sa langit. Babala! Babala! Nakita ko ang isang lumilipad na bagay na hindi alam. Bang! Matapos tumunog ang alarma ng sistema ng depensa ng planeta ng ilang beses, isang bola ng apoy ang tumama sa isang mataas na gusali, at ang pagsabog ay sumunod. Nawala ang kuryente, kaya naging madilim. Ang lupa ay tila kumilos din. Ang ating bida ay tumingin sa gumuho na gusali at nakita ang isang kakaibang spherical na sasakyang panghimpapawid na bumangga sa gusali. Ang kalahating katawan ng sasakyang panghimpapawid ay nakalabas, at ang napakalaking usok at apoy ay nakapalibot sa kanya. Ang mga tao ay umiiyak, sumisigaw, at tumatakbo. Ang lugar na ito ay isang distrito ng paaralan, at ito ang pangunahing gusali ng paaralan. Karamihan sa mga mag-aaral ay nasa 10 taong gulang at tumatakbo mula sa gusali. Ang pampublikong paaralan na ito ay bahagi ng pinagsamang sistema ng sapilitang edukasyon, kaya wala itong mahusay na sistema ng seguridad. Walang immediate response pagkatapos ng pagsabog. Ang automatikong sistema ng proteksyon sa sunog ay hindi gumagana at ang kuryente ay pinutol sa hindi malamang dahilan. Ang tanging bagay na nakikita ng mga tao sa lugar ng pagbangga ay ang apoy sa dilim. Nang makita ng ating bida ang eroplano, biglang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Tanging ang Shuras, ang makakagawa ng isang spherical na sasakyang panghimpapawid, na lampas sa kasalukuyang teknolohiya ng tao. Ang Planet Roca ay hindi malapit sa digmaan dahil ito ay isang komersyal na planeta. Ang pagkakaroon ng isang Shire na sasakyang panghimpapawid sa lugar na ito ay nakakagulat sa ating bida. Sa kanyang paglaki sa Planet Roca, ang tanging bagay na nakita niya ay ang mga Shire at mga sasakyan nito sa pamamagitan ng balita at Skynet. Nakita ng ating bida sa eroplano at ang isang 7 taong gulang na batang babae na nakabitin sa gumuho ng gusali na ang kanyang mga damit ay nasabit sa isang bakal na bar na nakatusok mula sa gusali. Bagamat hindi siya sapat na malakas, sinubukan niyang umakyat pabalik sa gusali sa pamamagitan ng paghawak sa bakal na bar. Ang kanyang mga damit na nakasabit sa bakal na bar ay malapit nang mapunit sa kanyang paghihirap. Sa kanyang mga luha at mga kamay na puno ng alikabok at dugo, siya ay halos nawawalan na ng pag-asa. Walang paraan para makaligtas siya kahit na makapasok siya sa gusali dahil may apoy sa lahat ng lugar. Ang maliit na bata ay unti-unting nawawalan ng lakas at ang kanyang damit ay unti-unting napupunit. Kahit na ang isang adult na may pinakamataas na mutant genopoints ay mahuhulog at mamamatay sa ganitong taas. Bam! Ang pinto ng eroplano ng Shire ay biglang bumukas sa tabi ng maliit na batang babae, at lumabas ang isang Shire na may puting maskara sa buong mukha niya maliban sa mga mata at isang gintong pangil sa ulo. Nakasuot siya ng sirang baluti ng halwang metal at may madilim na berdeng dugo sa buong katawan ni Shire. Ang isa pang paraan upang matukoy kung sino ang Shire ay ang dugo nito ay kasing berde ng apdo at hindi katulad ng dugo ng tao. Ang hitsura ng Shire na ito ay nagpagulat sa ating bida. Ang materyales at dekorasyon ng mga maskara ng Shire ay may maraming kahulugan na hindi alam ng ating bida. Gayunpaman, alam ng ating bida na hindi pangkaraniwan ang Shire na ito mula sa hitsura ng kanyang gintong pangil. Ang pinakakilalang simbolo ng pagkakakilanlan ni Shire ay ang kanilang mga sungay. Mayroong 4 na magkakaibang kulay ng sungay, itim, puti, ginto, at lila. Ang mga may itim na sungay ay nagpapahiwatig ng mga ordinaryong tao, ang puting sungay ay nagpapahiwatig ng mga nasa kapangyarihan, ang gintong sungay ay nagpapahiwatig ng mga aristokrata, at ang purpurang sungay ay nagpapahiwatig ng mga royalty. Isang aristokrate ng Shire ang lumabas mula sa random na eroplano na ito na ikinagulat ng ating bida. Ang isang itim na katana ay nasa kamay ni Shire. Lahat ng mga Shire ay may magandang katawan. Kahit sinong matatanda na Shire ay maaaring makipagsabayan sa isang human evolver sa laban. Ang mas malakas na Shire ay may kakayahang talunin ang mga superior. Kapag umalis siya sa eroplano, nakita ni Shire ang batang umiiyak. Sa isang malupit na kislap sa kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang katana at hinampas ito sa ulo ng maliit na batang babae. Ang itim na salagubang, ang dagwang tagapagpahirap, at ang dragon na may lila na mga pakpak ay lahat ay tinawag ng ating bida ng sabay-sabay. Sa kalaunan ay naging isang malaking sentor na may mga pakpak na natatakpan ng gintong baluti. Boom!
Halos agad siyang dinala sa gitna ng gusali ng malalaking pakpak. Hinawakan ng ating bida ang talim ng katana ng Shire sa kabilang kamay habang hawak ang babae sa isang kamay. Ang dugo ay biglang dumaloy sa kahabaan ng talam. Kamakailan, si Fang Mingquan ay nakaranas ng matinding depresyon. Siya ay isang reporter na namamahala sa isang programa sa Skynet na tungkol sa santuwaryo ng Diyos. Ang programa ay kumikilos at siya ay itinuturing na isang maliit na celebrity kahit na hindi siya masyadong sikat. Dahil sa kanyang mga propesyonal na gawi, patuloy na tumingin si Fang Mingquan sa paligid kahit na nababahala siya. Ang dilim ay biglang bumagsak, at nagkaroon ng malakas na pagsabog at apoy. Ang kakayahan ni Fang Mingquan bilang isang mahusay na mamamahayag ay nagbigay daan sa kanya na i-activate ang kanyang recording device. Isang Shire plane. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis nang makita ni Fang Mingquan ang eroplano. Habang patuloy siyang kumukuha ng video gamit ang recording device, nagmamadali siyang pumunta sa pinakamalapit na mataas na gusali. Sa madaling salita, nakita din ni Fang Mingquan ang batang babae. Siya ay parehong sabik at nag-aalala nang makita niya si Shire na lumalabas mula sa eroplano na may gintong sungay. Dahil ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya, natutuwa siya. Ang isang Shire na sasakyang panghimpapawid na bumagsak sa planet Roca ay isang napakabihirang pangyayari. Bukod pa rito, ang Shire ay isang aristokrate sa lugar na ito. Ito ay nagbibigay daan sa kanya na maging mas kilalang mamamahayag. Boom! Isang pares ng gintong pakpak ang pumasok sa eksena, at isang marangal na figure ang kinuha ang maliit na batang babae sa kanyang bisig habang ang isa sa kanyang kamay ay nakahawak sa talim ng Shire. Ang tibok ng puso ni Fang Mingquan ay parang huminto ng dumaloy ang dugo mula sa katana. May nagligtas sa bata, sigaw ni Fang Mingquan. Nang mahawakan niya ang talim ng katana, nagulat siya. Ang kanyang palad ay naputol pa rin, kahit na ang kanyang sacred blood armor ay hindi man lang nakapag-block sa matalim na katana. Sa kabila ng katotohanan na ang sugat ay hindi malalim, napagtanto niya na ang Shire ay isang malakas na kalaban. Habang hawak ang maliit na batang babae sa isang braso, lumipad pabalik ang ating bida ng ilang yarda. Sa sandaling makaramdam siya ng lamig mula sa likuran, agad siyang humarap. Itinaas ng Shire ang kanyang katana at malapit ng putulin ang ating bida. Ang ating bida ay halos nakaligtas sa pagsalakay ng Shire habang pinagpag ang kanyang mga ngipin at umiikot sa hangin. Inihagis ng Shire ang sarili sa ating bida pagkatapos tumalon at tumapak sa pader. Nagmula ba siya sa isang pulges? Naisip ng ating bida, lumipad siya sa isang kalapit na gusali, sinira ang isang bintana, at ipinasok ang maliit na batang babae doon. Fuck! Ang Shire ay humarap sa kanya na may katana at ibinababa ito sa ating bida bago pa siya makapag-isip ng solusyon. Bagamat maaaring iwasan ng ating bida ang atakeng ito, biglang natigilan siya nang handa na siyang gumalaw. Ang silid-aralan ay puno ng mga bata sa likuran niya. Papasok si Shire sa silid-aralan kung siya ay umiwas. Ang kanyang desisyon ay patayin ang bilang ng mga tao hanggat maaari bago siya mamatay. Sa anumang paraan, hindi siya papayagan ng ating bida na pumasok sa silid-aralan. Sinuntok ng ating bida ang mukha ni Shire habang hawak ang katana at bahagyang kumiling sa kanyang tagiliran upang protektahan ang kanyang mahahalagang organo. Nagulat si Shire dahil hindi niya inaasahan na mananatili ang ating bida sa kanyang lugar. Bagamat hindi inilaan ni Shire ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito, ang kanyang katana ay patuloy na pumutol sa sacred blood armor sa balikat ng ating bida, na naglabas ng isang malakas na tunog habang ang talim nito ay pumasok sa buto. Pinilit si Shire na yumuko nang tumama ang kamao ng ating bida sa kanyang mukha. Ang materyal na ginamit sa maskara ng Shire ay gawa sa isang matibay na materyal na hindi nabasag sa suntok ng ating bida. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga daliri sa paa upang mahuli ang haligi ng halwang metal sa dingding, umikot pabalik si Shire upang abutin ang katana na nakasaksak sa balikat ng ating bida. Sinuntok ng ating bida ang lalamunan ng Shire gamit ang kabilang kamay habang hinaranggan ang palad nito dahil ayaw ibalik ang katana. Ang ating bida ay natama ng suntok mula sa Shire. Hindi nagtagal, naging santukan. Nagsimula ng damyugo ang bibig ng ating bida sa loob ng maikling panahon. Bakit hindi siya lumayo? Maaari sana niyang iwasan ang mga atake dahil kaya niyang lumipad, nagtataka si Fang Mingquan. Inilipat ni Fang Mingquan ang pansin sa likod ng ating bida nang biglang naisip niya ang isang bagay. Ang silid ay biglang naging isang silid-aralan na puno ng 12-dosenang nanginginig na mga bata. Dahil dito, hindi lamang ang mga manunood kundi pati na rin si Fang Mingquan ay nag-isip tungkol sa dahilan kung bakit hindi umiwas ang ating bida. Ang Shire ay pumasok sa silid-aralan at nagdulot ng hindi maipaliwanag na pinsala kung siya ay umiwas.
Bagamat nahinto ang Shire sa silid-aralan, nasugatan pa rin ang ating bida sa balikat at dumudugo pa rin na nagresulta sa pagkatalo. Gayunpaman, ito ay isang may edad na Shire na may pangil na ginto. Ang kanyang pisikal na anyo ay kasing lakas ng isang evolver, kung hindi man mas malakas pa, sa kabila ng kakulangan ng pagsasanay. Nakilala siya ng mga tao sa pamamagitan ng si Dollar. Nag-iwan siya ng maraming komento sa ilalim na nagpapaalala sa mas maraming tao na siya si Dollar. Dahil nakita niya ang video, alam niya na hindi patas ang laban dahil ang ating bida ay hindi pa nag-evolve habang ang kanyang kalaban ay maaaring umabot sa antas ng isang evolver, kaya alam din ng mga manunood ito. Ito ay hindi maganda. Si Dollar ay hindi pa naging evolver. Kaya ba niyang pigilan si Shire sa pamamagitan ng paggamit ng gintong sungay? Dollar, pumunta dito. Shit! Ano ang dahilan kung bakit wala ako doon? Gusto kong tumulong sa kanya na patayin si Shire. Panipi tuldok panipi. Bang! Tinamaan muli ang mukha ng ating bida kahit na nakasuot siya ng armor, ang kanyang ulo ay patuloy na umuugong at ang kanyang mga mata ay nabulag ng ilang sandali. Sa mukha siya ng karagdagang bungkos ng dugo habang nararamdaman ang pag-ikot ng kanyang dibdib. Kahit na siya ay naging isang blood slayer, malinaw sa ating bida na siya ay mas mahina kaysa sa Shire. Hindi na sana nakatagal ang ating bida ng ganito katagal kung hindi pa labis na nasaktan ang Shire. Sa kabutihang palad, pinractice niya ang Jad Esken sa loob ng mahabang panahon at nakakuha siya ng maraming Geno points na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makipaglaban hanggang ngayon. Bang! Sa bawat pagkakataon na sinisiko ng ating bida si Shire, napipilitin lamang siyang yumuko, habang kapag sinisiko siya ng Shire, tiyak na magdudugo siya. Gayunpaman, alam ng ating bida na hindi siya makakaalis. Alam ng ating bida na nakikita sa Shire ang kasamaan sa mga mata nito. Sa paggamit ng kanyang kahangahangang katawan upang harangan ang bintana, ang ating bida ay ilang beses na nataman sa ulo. Iniyuko niya ang kanyang balikat patungo sa Shire nang bigla siyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili, na nagbigay daan sa Shire na bunutin ang kanyang katana mula sa balikat ng ating bida. Habang hinuhugot ang itim na talam, lumalabas ang dugo. Mamatay! Ang sigaw ng Shire habang tatagain ang ating bida, gayunpaman, nang bumagsak ang katana at inihagis ang kanyang sarili sa Shire, ang ating bida, na may tislap sa kanyang mata, ay umusad pasulong sa halip na paatras. Dahil ang distansya ay nabawasan at ang katawan ng Shire ay tumalon sa gitna ng kanyang pag-atake, hindi mataas ang bilis ng katana, pero nabasag pa rin ang helmet ng ating bida at nag-iwan ng mababaw na sugat sa kanyang anit. Walang patid, lumipat ang ating bida sa likuran ng Shire. Gamit ang kanyang sariling katawan, pinipigilan niya ang Shire sa paggalaw sa hangin. Ang Ghost Hunt ay gumawa ng mga kababalaghan, ang ating bida ay nakakuha ng mas malaking lakas kaysa sa kanya upang malok ang Shire. Dahil alam niyang ang kanyang pagbabago ng anyo ay malapit nang matapos at malamang na magdulot ito ng permanenteng pinsala sa kanyang katawan kung lumampas siya sa takdang oras, ang ating bida ay nahulog ng pabaligtad na may hawak na Shire sa pagitan ng kanyang mga bisig at tumalon, ang kanyang mga pakpak ay kumikilos patungo sa lupa. "Naano ka ba?" Sigaw ng takot na boses ni Shire. Ang bawat individual na nakakita nito sa puntong ito ay lubos na nagulat, at wala sa mga tao sa internet ang nag-iwan ng mga komento. Ang gintong meteor ay mabilis na bumabagsak patungo sa lupa sa pamamagitan ng lens ni Fang Mingquan. Ang gintong meteor ay nawala sa ika-6 na palapag ng gusali dahil ang ibang mga gusali ay nakaharang sa tanawin. Ang isang malakas na pagsabog ay narinig. Pagdating ni Fang Mingquan doon, may crowd na. Ang Shire ay nasa sahig na may mga baluktot na mga kamay at paa at may mga bitik pa sa pavement na gawa sa high-tech na materyales. Ngunit hindi niya natagpuan ang kahangahangang gintong figure dito. Dollar! Hindi namatay si Dollar. Saan siya pumunta?